Skipping this video is going to be the biggest regret you'll have today because I'm about to share with you the cure to anxiety and depression. At wala pang doktor ang nagreseta ng gamot na sasabihin ko sa inyo. Story time muna, di ba galing kaming Australia. Binisita ko yung kaisa-isa kong kapatid na bagong panganak sa kauna-unahan kong pamangkin. Diba? Ganun sila ka-special. At saka diba, alam nyo na ulila na si Ma'am Shudil. Tapos mag-isa lang yung kapatid ko. So, bukod sa mga anak ko at saka sa asawa ko, siya lang yung parang pamilya ko. Everything was fun and lovely until dumating na naman yung time na isang araw na lang kailangan ko nang bumalik dito sa Pilipinas. I am very close to my sister bukod sa pamilya ko. She's the only one I have in this life. So, yung fact na kailangan kaming maging magkahiwalay, tapos minsanan lang kaming magkita, painful yun para sa amin. Of course, diba, ang daming consideration. Like, may trabaho siya, may pamilya siya. Hindi pwedeng lagi kami nandun kasi nag-aaral dito sa Pilipinas yung mga bata. O consider din yung expenses kasi Australia, di ba? Hindi man murang magpabalik-balik doon. You know what I mean, di ba? Pero yun. So, parang sobrang lagi namin miss namin yung isa't isa. And imagine niyo to, ganito kami ka-close. Parang Ma'am Shudil tapos Zoe. Na-imagine niyo yung closeness. Tapos paghihiwalayin mo, magkaibang bansa, malayo, minsan lang magkikita. Yun, ganun kahirap. Isang araw bago yung flight namin ni Zoe pabalik ng Pilipinas, umatake yung anxiety ko tsaka depression ko. Manggulat kayo, si Ma'am Shudil masayahin, may anxiety and depression. Yes. I had a rough childhood. Diba? Parang wala nakaalam yan. So, ganun. Parang pumasok na sa utak ko na uuwi ako ng Pinas, maghihiwalay na naman kami ng kapatid ko. So, nagpapalpitate na ako, sumisikip na yung dibdib ko, parang feeling ko hindi ko kayang sumakay ng aeroplano. Yung ganun pakiramdam na parang feeling ko, hindi ko kakayanin matapos yung 8 hours na flight. Either hihimatayin ako doon, hindi ako makakahinga doon. Natakot ako kasi kasama ko si Zoe. And syempre, di ba, kasama mo yung anak mo, dapat maprotektahan mo yung anak mo, ikaw magbabantay sa anak mo. Kapag umatake yung anxiety ko, yung mga ganun ko sa utak ko, paano ko mababantayan si Zoe? Baka ako pabantayan eh. X yun, hindi pwede, di ba? So, nag-alala na ako. Kasi ramdam na ramdam ko na isang araw bago yung flight namin pa uwi. Sabi ko, Lord, hindi pwede to. Sabi ko, hindi pwedeng magka-trauma ako sa pagsakay sa eroplano. Kasi yun lang yung way para makita ko yung kapatid ko eh. Kailangan sumasakay-sakay kami ng eroplano, di ba? Pag nagka-trauma ako sa pagsakay sa eroplano, yung mga ganyang mga pag-alis-alis, maraming magiging effect yan sa relasyon namin ng kapatid ko. Di ba? Tsaka hindi pwede. Hindi ako pwedeng magkaroon ng anxiety at depression kasi ako ang happiness ng pamilya ko. Kumbaga, ako ang sandalan ng mga anak ko. Hindi pwede. So, natulala ako nun. Sabi ko, anong gagawin ko? Ramdam na ramdam ko na eh. May mali. Mapalpitate na ako nun eh. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, hindi pwede to. Tanggalin mo to, Lord. Hindi to pwede. Talaga nag-pray ako, Lord, alam ko matatanggal mo to. Hindi ako pwedeng magka-anxiety, hindi ako pwedeng magka-depression. Ayoko, Lord, na magkaroon akong panic attack pag sumasakay ako ng aeroplano. Lord, tanggalin mo to sa utak ko, Lord, please. And you know what? Right after I prayed so hard, at alam niya na seryoso ako dun sa prayer ko, right after that, natanggal yung palpitations. Right after that, nawala sa utak ko yung takot sa plane. Right after that prayer, parang nawala na, parang hinugot lahat. Dun mismo sa moment na yon. And alam ko guys, hindi ako pwede magsinungaling sa inyo. Naramdaman ko talaga may mali. Tapos nag-pray ako, tapos nawala. Alam mo yung ganun kabilis. Tapos the following day, flight na, di ba? Unang beses namin magkapatid na hindi kami nag-iyakan. Kasi parang nagkaroon ako ng parang hope na magkikita naman tayo ulit. Walang iyakan. Parang sad kami, teary-eyed. Pero hindi na yung sobrang natanggap ko siya. And then, nung nandun kami sa airport ni Zoe, while waiting for our flight, kain pa kami. Happy kami. Nagkukulitan lang kami mag-ina. Natapos yung 8 hours na flight. Okay ako. Walang panginginig, walang tremors, walang pag-aalala. Wala. Tapos, nag-land kami dito sa Pilipinas. Smooth lahat. Pagka-land namin, may miss call na si Daddy. Inaantay na kami. Nandun na siya. Walang problema. Walang dapat ikatakot. And you know, the reason why I'm making this video is because I want to tell you guys that God is real, God is alive, God is with us, and God is always listening. When God is with you, you'll never be afraid.